Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 9 hanggang 13 at itinutuloy natin ang ating pag-aaral ng katuruan ng Panginoong Hesus na isinulat nitong si Mateo. Ngayon, hapong ito, makikilala natin ang tao na nagsulat nitong ating pinag-aaralan sa loob ng halos isang taon na, si Matthew. At mabibigla tayo kung sino ito. Sino ba itong tao na nagsulat ng historya ng Diyos na bumaba sa lupa? Na nagsaad ng tinatawag na genealogy ni Jesus, kung siya pala ay nanggaling doon sa mga linya ng mga hari at kung paanong ang Diyos, ang pagdating ng Diyos ay isang propesiya na natupad matapos ng 1,000 taon. Sino ba itong nagsulat ng mga katuruan ng Panginoon na nagtuturo sa atin kung paano maging tunay na mga Kristiyano? Yung nagsaad sa atin ng Beatitudes, yung mga pinakamalalalim na katuruan ng Panginoon. Iisipin mo, ang taong gagamitin ng Panginoon para isulat ang kanyang galaw dito sa mundo ay iyong matatawag na pinakabanal siguro. Kung ikaw yung Diyos at bumaba ka sa lupa, siguro hahanapin mo yung halos perpekto ng tao upang magsulat ng kasaysayan ng iyong gagawin, hindi ba? Magugulat ka. Sapagkat ang taong nagsulat nitong Mateo, na si Mateo, ay maituturing at itinuring ng mga Hudyo na pinakamasamang tao na gumawa ng mga bagay na nakawirimarim na gagawin ng kahit sinong tao, isang Hudyo, doon sa mga panahon na yun. At dito sa ating pag-aaral, makikita natin kung paano mag-isip ang Diyos. Na hindi siya bumaba at hinanap iyong masasabi mong pinaka mabubuti sa kanilang isip, na perpekto sa kanilang pag-iisip. Ang pinili niya ay yung mga katulad natin na hindi karapat-dapat. At nakaka-bless po itong ating pag-aaralan sapagkat makikita natin na ang ating Diyos ay talagang kakaibang Diyos. At kahit tayo ay mga mahihina at napakaraming mga kasalanan, nung una pa pala, ang pinipili niya ay yung mga nagkasala, oo, ngunit umaamin na sila'y makasalanan at kailangan ng kapatawaran. Kaya basahin po natin ang Mateo 9 hanggang 13. Nakita natin na sa mga nakaraang katuruan, ang Panginoon ay gumagawa ng mga mirakulo. Bakit nga? Upang maipakita na siya na nga ang katuparan ng propesiya, na siya ang ipinangakong Mesiya o tagapagligtas, hindi lamang ng mga Hudyo, kundi ng sangkatauhan. Ginagawa niya ang napakaraming mga mirakulo at mga katuruan at lagi merong dalawang klaseng reaksyon, katulad din sa hapong ito, katulad din sa kapanahonang ito. Pag narinig mo ang katuruan ng Panginoong Hesus, pag narinig mo ang kanyang mga ginawa, malalaman mo ang layunin niya upang ikaw ay maniwala. Pero dalawang klaseng reaksyon noon hanggang ngayon ang mamamasdan natin sa mga tao. Merong maniniwala at merong magtatatwa. Marami noon nakakita ng mga mirakulo, nakarinig ng mga magagandang katuruan, ngunit dahil sa pagmamahal sa kasalanan, tumalikod. At yan ang ating mga napag-aralan. Merong nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. At ang sabi sa kanya ng Diyos, Jesus, ni walang matitirhan ang mga susunod sa akin. Natatandaan niyo, iskriba, susunod daw siya. Pero nung sinabi ng Diyos na may matinding halaga ang pagsunod sa Kanya, tinalikuran niya ang Panginoon. Hindi na natin siya narinig na muli. At ngayon, matutunghayan natin ang pagpapatuloy ng mga reaksyong iyan sa ginawa ng Panginoon. Mateo 9 hanggang 13. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka at maglingkod sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo ang inyong guro
sa mga maniningil ng buwis at sa mga makakasalanan. Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humakayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga matuwid. Manalangin po muna tayo. Panginoon, humihingi po kami ng tulong na buksan mo ang aming isip upang aming maintindihan, maunawaan ang hiwaga ng iyong mga salita sa Biblia. Wala pong kakayahan ng pastor na nakatayo dito upang buksan ang isip ng mga tao at ipaliwanag ng malinaw. Ngunit ang banal na Espiritu Santo ang aming inaasahan na magbibigay interes, katalinuhan sa amin upang maunawaan at magkaroon ng kagustuhang makasunod. Upang ikay aming mapaluwalhatian, kami iyo magamit at kami magsilbing mga kasangkapan ng iyong gawain. Kayo po ang manguna sa amin ngayon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang titulo po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay ang pagtawag kay Mateo. Pwede mo rin bigyan siya ng titulo na pangsarili na ang tawag sa akin. Ang Panginoon ay tumatawag sa tao, sa bawat isa, ngunit dalawang reaksyon ang ating laging nakikita. Yung mga mirakulo na ginawa ng Panginoon ay mga tanda, mga senyales sa mga tao noon na makilala na siya na nga ang Mesiya, sapagkat ito ay isang propesiya na sinabi sa lumang tipan, 1,000 taon na ang nakararaan na. Yung Mesiya ay magtuturo ng mga bagay na makalangit at magpapakita ng kapangyarihan na magpagaling ng sakit, magpalayas ng mga demonyo, magpatigil ng bagyo, at magkontrola ng lahat ng bagay. So matatandaan nyo na nagsimula tayo sa chapter 8 na pinagaling ni Jesus ng ganap yung may ketong. Hindi ba napag-aralan natin yan? Alam mo kung ba't ginagawa ni Jesus na nagpapakita siya ng mga mirakulo? Para yung mga naandun, siya ay makilala, ito na nga yung Mesiya, kaya dapat kami makinig. Pagkatapos pinagaling niya yung alipin ng centurion. Natatandaan niyo yun? Yung Roman soldier, may alipin. Sabi niya, Lord, hindi mo na kailangan pumunta sa bahay namin. Sabihin mo lang. Gagaling na siya. At sabi ni Jesus, wala akong nakitang ganyang katinding pananampalataya sa buong Israel. Tapos pinagaling din ni Jesus yung biyenan ni Pedro. Ano? So ito yung compassionate healing. Matapos yung mga mirakulong iyon, dito sa ating nire-review, nakita natin ang tatlong responde o yung tugon ng mga nakakita at nakikinig sa Kanya. Makinig kayong mabuti ha, kasi yung tugon noon, ganun din ang mga nagiging tugon ng mga nakikinig ngayon sa katuruan ni Jesus. May tatanggap, magsisisi, at merong tatalikod. Ano ba ang ating nakitang responde o tugon nung mga sumusunod kay Jesus na nakakita na itong mga mirakulo? Tatandaan nyo ba, di ba sabi nga nung isa, ako po'y susunod bago sumakay doon sa bangka, bago yung bagyo, natatandaan nyo? At sabi ni Jesus, foxes have holes. Ano, yung mga hayop, may mga lunggayan. Pero pag sumunod ka sa akin, posible maging homeless ka. Anong ginawa nung sabing ako'y susunod sa'yo? Hindi mo na siya narinig muli. Ibig sabihin, sinubok ni Jesus yung kanyang deklarasyon ng kanyang pananampalataya. At nung nakita niya na meron palang hihingin sa kanya si Jesus, siya ay umalis. Tapos, meron din nagsabi na, susunod ako sa iyo, pero hayaan mo munang ilibing ko ang aking tatay. Natatandaan niyo yun? Tatandaan niyo ba yun? Baka naman nakalimutan niyo na. Yung last year. At ano sabi ni Jesus? Gusto niya na bang ilibing yung kanyang tatay? Natutuhan natin na hindi pa pala patay yung kanyang tatay. Ang sabi niya, susunod ako sa iyo, Jesus, pero iintayin ko muna yung aking mana. Yung pangatlo, sabi niya naman, susunod ako sa iyo, tutugon ako sa iyong tawag, ngunit hihingi muna ako ng permiso sa aking mga kasambahay at ating natutuhan na malamang hindi papayag at hindi nga siya pupunta. So nakita natin sa dami ng mirakulo na nakita ng mga tao, sa kanilang mga narinig,
napakabilis magdeklara ng kanilang katapatan kay Jesus. Pero pag nasukat ang halaga, sila'y tumatalikod. Hindi po naiiba sa kapanahunan ngayon. Maraming nakikinig sa mensahe sa pulpito. Maraming naaakit sa katuruan ni Jesus. Pero nung sinabi ni Jesus, iwanan mo ang iyong kalaguyo. Ililibing ko po muna ang aking kalaguyo. Hindi pa patay. Natatawa tayo dyan. Ngunit yan ay totoo. Yung pangalawang grupo ng mga mirakulo na atin napag-aralan, di ba, pag alis ni Jesus, umalis na yung mga hindi talaga tumanggap sa Kanya, sumakay siya sa bangka, nakita natin na meron siyang kapangyarihan sa nature. Tapos nakita din at pinakita niya sa mga alagad noon na meron siyang kapangyarihan sa mga demonyo at meron siyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan nung pinagaling niya ang paralitiko. Yung sermon natin ngayong hapon, makikita natin uli, yun namang tugon ng dalawang klasing mga tao doon sa pangalawang grupo ng mga mirakulo na ating pinag-aralan ng mga nakaraang ilang linggo. The response to those miracles is set forth in Matthew 9:9-13. Habang ginagawa ni Jesus ang mga mirakulong ito para ipakita ang kanyang patunay na siya na nga yung Mesaya, dito makikita natin sa hapong ito ang pinakasentro ng Ebanghelyo. Yung pinakasentro ng katuruan ni Jesus na hindi mo inaasahan ay maririnig mo ngayong hapon. So meron po tayong 4 na obserbasyon na may malalalim na implikasyon sa bawat isa. Ang una ay ang tawag, the call. Pangalawa, ang tugon, the response to the teachings and miracles of Christ. Ang pangatlo, ang pagtatwa, ang rejection. At pang-apat, ang hindi inaasahang katuruan o the unexpected. So yung una po muna, the call o ang tawag. Bawat isa sa atin, katulad ni Mateo, ay tatawagin ni Jesus kung nasaan tayo. So sabi sa verse 9, pag alis ni Jesus doon, tigil. Saan doon? Bibigyan ko po kayo ng geographical background. Di ba sabi natin, pag nagtuturo ng Bible, meron tayong historical, grammatical, contextual, geographical background para makita mo talaga kung saan nangyari ito. Ito po ay ang lugar na pinangyarihan nito ay sa Capernaum. Marami mga disipulo si Jesus na mga taga Capernaum. At nagpunta po ako diyan kahapon para kumuha ng picture para sa inyo lamang. Ikalilibang. Ayan. So makikita natin, saan ba doon? Nakita ni Jesus itong si Mateo na nakaupo doon sa tinatawag na singilan ng buwis doon sa Capernaum. Okay? First picture, isa-isa lang ha. Yan. Huwag mo susunod-sunod na. Hintayin mo lang. Ito po yung totoong picture ng pinangyarihan nitong ating istorya ng pagbaba ng Mesiyas. Nagpunta po kami dyan para makita yung lugar na yan at pagpasok namin doon sa gate, kami po sinalubong ng isang nakakatakot na Guardia Civil. Next. Yan. Ang aking pong anak. Ayan, makikita mo doon sa Capernaum, the town of Jesus. Ang original na town ni Jesus ay Nazareth, pero natatandaan nyo, siya ay hindi tinanggap doon. Kaya ginawa ni Jesus sa kanyang ministry, ang ginawa niyang base ay itong Capernaum. Ayan, at pumunta po ako sa isang mataas na puno. Next. At kinunan ko ng picture yung bayan ng Capernaum. So makikita mo na doon sa bandang kaliwa, yun yung Sea of Galilee. At makikita mo dito sa baba, itong Capernaum. Itong Capernaum, yung may kalye dyan na daanan ng tinatawag na parang pinaka-highway nila coming from Damascus to the northeast at yung Mediterranean Sea to the west. So ito po ay tawiran ng lahat ng komersyo. Diyan tinawag si Mateo kasi yung mga tax collector o yung mga maniningil ng buwis, pumupwesto yan doon sa pinakakanto para lahat ng dumaan sinisingil nila ng buwis. Lagi silang may bodyguard ng mga Romanong sundalo. Pag hindi ka nagbayad, babalian ka ng buto. Yan ang tinatawag na maniningil ng buwis. Ayan. So next. At ito po yung punong Romanong sundalo. Hindi, ako ho yan. Makikita mo, ngayon naman, medyo mag-tourist muna tayo. Ito po yung the synagogue in Capernaum. Ang Capernaum is not a big place. Pero meron dong simbahan, yung synagogue. Yung simbahan ni Jesus. Yan po mismo yung lugar ng simbahan ni Jesus. Ayan, nakarating na kayo.
Next. Okay, yan. So anong basa dyan? The late 4th century AD white synagogue built upon the remains of the synagogue of Jesus. So ito pong synagogue na to, white synagogue, hindi mismo yan yung building ng simbahan ni Jesus, pero dyan tinayo, dyan yung lugar na kung saan yung ng 1st century na andun yung simbahan ni Jesus. Next. Ito pong picture na to, makikita nyo, yung pader na yon, yun yung white synagogue, pero yung sa ilalim, makikita mo may hati doon, yung mga pader na yan na nakabaon na sa lupa, yan mismo yung building na kung saan si Jesus ay umattend. So naandyan pa po. So yung mga pader na yan, nakita niyan si Jesus. Meron po akong bato sa aking kwarto na kinuha ko mula dyan na andun pa hanggang ngayon. Next. At yan po ang mga populasyon. Makikita mo, yung background, yun yung sa panahon ni Jesus, yun yung bato na ginagawa nilang gilingan ng mga mais para gawing tinapay. Next. At yan po ang punong ministro at ang pastor's wife. Hindi ho, kami ho yung mag-asawa. Nung nag-trip ho kasi kami dyan, anniversary namin. Kaya sabi nga sa misis ko, gamit na gamit yung ating mga picture. By the way, tomorrow is our 28th anniversary. Wow! 28 ba? 28! Hindi pa ako ganun mukhang katanda, no? Alam ko mukha lang akong 28 years old. Okay, next. Saan kaya tayo pupunta naman? Sa Greece. Yan. Doon din po sa Capernaum, ang bahay ni Peter. Na andyan din. Next. Next. Ayan. Ito po yung itinayong museo doon sa ibabaw ng bahay ni Peter. Next. At sa loob, makikita mo, nung salamin sa gitna, dyan mismo nagpe-prayer meeting sila Jesus. Those very stones is the house where Jesus and His disciples met. Diyan din pinagaling yung kanyang biyanan. Next. Yan yung bahay ni Peter. Ngayon, itong Capernaum ay isinumpa sapagkat sa dami ng ipinakitang mirakulo dun sa base ni Jesus, ang Capernaum, mga taga-Capernaum, kasama ng ibang bayan doon sa Sea of Galilee, mga hindi naniwala. Sa dami ng narinig, sa dami ng mirakulong nakita, hindi sila naniwala kay Jesus. At ito ay isinumpa. Sabi sa Mateo 11:23, at kayong mga taga-Capernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit. Bakit? Sapagkat dito nangyari yung pagbaba ng Mesaya. Ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga hilamalang ginawa sa inyo, sana'y nananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom may higit na mabigat ang parusang daranasin ninyo kaysa sa mga taga-Sodoma. Noong unang panahon, merong 4 na prominent na bayan, yung pinakamalalaking bayan, ang Chorazin, Bethsaida, Capernaum, and Tiberias. Yung 3 naunang bayan, Chorazin, Bethsaida, at Tiberias, Jesus pronounced a woe. Nag-pronounce siya ng sumpa kasi hindi sila naniwala. Sa dami ng mirakulong ginawa ni Jesus doon, sabi, naglaho ang lahat ng sakit. Ngunit itong mga bayang ito ay hindi naniwala. Lahat ng 3 bayan na yun ay sinumpa, ngunit yung 4 na bayan, ang Tiberias ay hindi sinumpa. Ngayong araw na to, ang Chorazin, Bethsaida, ay hindi nila alam kung nasaan. Ganun kawasak yung bayan na yun. Ang Capernaum, makikita mo, next, it's desolate. Wala na nakatira doon. Talagang para siyang pinalis sa kawalan nila ng paniniwala. Ang natira na lamang ay Tiberias. Ito ay katuparan ng mga sinabi ni Jesus. Okay, yan po yung background ng ating katuruan ngayon kung saan siya nangyari. Next. Okay, so makikita mo muli, makikita mo parang doon sa bandang taas, meron parang port. This is ancient ruin. Malamang doon nakapwesto mismo, doon sa upper center, makikita mo yung daungan ng mga barko, doon mismo malamang nakaupo si Mateo. Sapagkat doon niya sinasalubong ang mga barko upang ito ay singilin ng buwis. Next. So ayan, so ito na po yung illustration natin. Ayan si Jesus at tinawag si Mateo. Ngayon, dapat niyo pong maunawaan na ating Panginoon ay pumili ng isang tao na huling kandidato na kanyang gawing disipulo. Ang mga maniningil ng buwis noon ay kumukuha ng tinatawag na tax franchise. Yung tax franchise ay yung tinatawag na ibinebenta ng manlulupig na mga Romano sa kahit kaninong mamamayan. Sabihin nila dun sa
mga maniningil ng buwis, ibibigay namin sa iyo ang karapatan at kapangyarihang maningil ng buwis. Bigyan mo lang kami ng fixed amount. Sinabi mo, 1 million pesos a month. At pwede ka nang magdagdag. At itong mga maniningil ng buwis, dinadagdagan nila ng kung anong inimbentong mga buwis. At sila ay itinuturing na mga traidor, mga magnanakaw, at mga pinakamalala sa lahat ng mga mamamayan. Kaya makikita mo sa Biblia, ang ilustrasyon ng pinakamasamang tao ay laging tax collector. Iniisip ko, ano bang maikukumpara natin sa mga panahong ito ng isang klase ng mamamayan na kinamumuhian? Ang naisip ko, yung nangyayari sa India. Di ba sa India, yung mga gang rapists? Yung buong bayan gusto silang patayin sa sama ng kanilang ginawa. Ito po ang tingin ng mga tao sa mga maniningil ng buwis. Si Mateo ay isang publikani o yung tinatawag na publikan. Ito po ang nakaririmarim na klaseng gawain. Parang isipin mo, kung tayo in-invade ng China, di ba, China, mukhang nagigiraan tayo, at nilupig ang Alabang, at sinabi nila, sino dito ang gustong mangolekta ng buwis sa kapwa niya Pilipino? Bibigyan namin kayo ng mga Chinese soldiers para pag hindi nagbayad, pwede mong balian ng buto. Ako po! So yun yung tax franchise, and that is Matthew. Meron dalawang klase ng publikani. Para makita nyo lang yung trabaho nitong si Mateo. Yung isa, yung tinatawag na gabay. Yung maniningil ng buwis na tinatawag na gabay, yung nagbibigay lang niya ng general tax. Hindi mo talaga siya nakikita. Kumbaga sa BIR, siya yung hefe. Siya yung nasa taas. Meron naman tinatawag na mokis. Yung mokis, sila mismo yung naandun sa opisina ng singilan ng buwis at sila mismo yung nag-i-implement ng paniningil ng buwis. Ngayon, meron dalawang klase ng mokis. Merong the great mokis at small mokis. Yung small mokis, siya yung nakaupo mismo dun sa lamesa. So, siya talaga yung kinamumuhian kasi yun yung mukhang nakikita. Meron mga office ng gobyerno, hindi naman lahat, kaunti lang. Pag nagpunta ka, binubuksan nila yung desk nila para lagyan mo ng lagay. Naranasan niyo na ba yun? Boss, kailan ko po ba makukuha yung papeles ko? Ang lagay eh. So maglalaglag ka ng pera doon. Yung nagbubukas, that's Matthew. He was a small mokis. He was not a gabay na ando sa likod ng opisina. He was not a great mokis na ando sa likod ng maliit na opisina. Siya yung nasa harap. Siya yung nagsasabi sa mga Roman soldier, ayaw magbayad, balian ng buto. So, yung mga gabay ay kinamumuhian. Yung mga great mokis ay lubhang kinamumuhian. Pero yung small mokis na nasa harap, yan yung pinaka-kinamumuhian. They do the dirty work. They are the foot soldiers. Matthew was a small moki. Bakit? Ba't mo nasabi yung Pastor EJ? Kasi di ba sabi, pagdaan ni Jesus, nakita niya si Mateo, nakaupo sa paningilan. So pinapakita ko sa inyo yan, sapagkat makikita mo, nung nagsimula ang ministeryo ng Panginoong Hesus, ang pinili niya, nagagamitin niya, upang gawing disipulo, sumulat ng libro ng Mateo, nagagamiting katuruan upang sagipin ang sangkatauhan, ay ang itinuturing na pinakamababa sa pinakamababang tao. Yan ang puso ng Diyos. Hindi niya pinuntahan yung matataas. Siguro dahil yung matataas, wala silang pagpapakumbaba. Alam mo, para lumago ka sa Panginoon, dapat kilala mo kung paano mag-isip ang Panginoon. At makikita natin dito ang hindi inaasahang pagpili ng Panginoon. Minsan, meron ako mga evangelize, sinesharean ko ng ebanghelyo ng katuruan ng Panginoon. At sasabihin nila sa akin, Padre EJ, salamat, napakabait mo para turuan kami niyan. Pero hindi mo ko kilala. Hindi mo alam ang nagawa ko. Hindi mo nakikita ang itim ng aking puso. Sabihin ko, kapatid, hindi mo man alam to, pero napakalapit mo na sa kaharian. Pagkat ang Panginoon ay lumalapit sa mga taong alam nila na sila'y mga pusakal at hindi karapat-dapat sa kaharian. Pangalawa,
ang tugon. So nakita natin ang tawag at ang tinawag. Ano naman ang tugon? Sabi ng mga scholars, bago pa man lumapit si Jesus, mukhang si Mateo ay ginagalawan na ng banal na espiritu. Siya ay kinukonvict na. Marami sa atin dito, nakaupo kayo dyan, nung may nag-share sa inyo ng ebanghelyo, hindi na kayo nagdalawang isip. Bakit? Kasi bago pa man ninyo marinig ang banal na kasulatan, inihahanda na kayo ng Panginoon. Hindi po ba? Maaring binigyan ka ng problema. Maaring sawang-sawa ka na sa iyong mga kasalanan at hindi mo pa man alam ang sinasabi sa Biblia, humihingi ka na ng tulong. Diyos ko, hindi ko po alam. Ngunit parang nangangailangan na ako ng pagbabago. At mukhang ganyan si Mateo. Sapagkat nung tinawag siya ni Jesus, hindi na siya nagdalawang isip. Anong sabi sa verse 9? Muli, pag alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka at maglingkod ka sa akin. Tuldok, tumayo nga si Mateo. Wala nang pag-iitan. Wala nang pag-iisip. Hindi katulad nung iba, biglang nawala. Alam nyo ba na yung tax franchise o yung karapatan na maningil ng buwis ay napakalaking negosyo? Isipin mo, ikaw lang ang pwedeng maningil. Napakayaman itong si Mateo. Sabi ng mga scholar, itong si Mateo ang pinakamayaman sa mga disipulo sapagkat he was a tax collector. Nung sinabi ni Jesus, tumayo ka at sumunod ka sa akin, anong ginawa niya? Tumayo nga at sumunod. Nung tumayo siya dun sa lamesa ng paningilan ng buwis, yung negosyong yon, yung karapatan na yon, na binigay ng mga Romano, that tax franchise is completely gone. Parang ang laking negosyo, sinabi ni Jesus, EJ, halika, at siya ay tumalikod, tinalikuran niya yung masamang gawa. Hindi katulad nung sinabi na, magpapaalam muna ako at ililibing ko muna ang aking tatay. O yung nagsabi sa Matthew 19 na, kung gusto mong sumunod sa akin, ibenta mo at ibigay sa mahirap ang iyong kayamanan. At yung dalawang yun nawala. Ngayon si Mateo, nung sinabi sa kanyang sumunod ka sa akin, yung kanyang makasalanang ginagawa ay tinalikuran niya. At yan ang tanda ng isang tunay na nagsisisi. Pinakamasamang tao, pero nung bumaliktad at tinawag siya ni Jesus, walang pag-atubili, siya ay tumayo at umalis. Losing his business. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng bumalik. Yung desisyon na yun, na sumunod kay Jesus at talikuran ang kanyang makasalanang gawain, ay napakatindi ng halaga sa kanya. Maririnig natin sa mga susunod na kabanata na yung ibang disipulo na katulad nila Pedro, nung sinabing, follow me. Di ba, mga mangingisda? Makikita mo, nung nanghinaan loob, bumalik sa pangingisda. Di ba sila sila Pedro, bumalik sa pangingisda? Pero hindi mo maririnig ni si Mateo ay bumalik sa paniningil ng buwis. Yan ang tugon ng isang tunay na nagsisisi. Meron ako mga sinisira ng gospel, merong kalaguyo, may kalibin, na hindi nila asawa, may asawa ng may asawa. Pat sinabi mong sumunod ka kay Jesus, ngunit dapat kang magsisi at talikuran na iyong kasalanan, nagkukwenta at tsaka na lang. Tatanggapin ko muna si Jesus, tsaka ako naiiwanan yung aking kasalanang pinagsisisihan. Ba't tahimik? His response was instantaneous. Hindi siya nag-atubili at hindi siya bumalik. Hindi niya inisip kung anong mawawala sa kanya sapagkat napakahalaga ng inaalok sa kanyang kapatawaran. Katulad ni Pablo, nakita niya na maaaring malaki yung kanyang isusuko, ngunit mas mabigat yung kanyang makakamtam na kapatawaran sapagkat napakabigat na siguro sa dibdib niya ng kanyang ginagawang kasalanan. Mga kasama, makinig po kayo mabuti. Sabi ko kanina, this is the center of the gospel. Ito ang sentro ng dahilan kung ba't bumaba ang Mesiya. Kaya tayo nag-celebrate ng Christmas. Bumaba ang Diyos sa lupa, hindi upang sagipin ang mga matutuwid at nagdedeklarang matutuwid. Ngunit yung mga mabababa ang loob na nagsisisi at handang isuko ang kanilang buhay. Katulad ni Pablo sa Filipos 3, dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon.
Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtam ko lamang si Kristo. Yan din ba ang takbo ng iyong buhay? O si Kristo plus ang aking kasalanan? O, katulad ni Pablo at ni Mateo, kasalanan na masarap o si Kristo? Walang pagtatalo, kay Kristo ako. At hindi ka na muling babalik doon sa iyong pinanggalingan. Ang taong tunay na nasagip, tunay na tinawag at tumanggap, ay nagmamadaling iwanan ang kanyang nakaraang buhay, ang kanyang nakaraang mga bisyo, ang kanyang mga nakaraang pag-iisip na alam niyang hindi kaaya-aya sa Panginoon. Yang mga gawain yan ay wala ng attraction sa kanya at kaso-kaso ka na. At masaya niyang iiwanan at hindi na babalikan bilang tamang tugon sa Mesiyas na nagbayad ng kanyang mga kasalanan. Sabi ni Alfred Edersheim, na isang nagko-comment dito sa mga nangyaring ito, he said not a word for his soul was in the speechless surprise of unexpected grace. Wala siyang nasabi kung di siya'y sumunod, sapagat ang kanyang kaluluwa ay wala nang maitugon pa, kundi ang pagkabigla na siya ay kinaawaan at napili. Isipin mo, ikaw yung pinaka-nakikarimarim at ito ngayon yung sikat na guro na nagpapagaling na mukhang Mesaya, sinabi, ikaw, parang ako noon, nung dati ako lasenggo. Biglang sabi ni Jesus, ikaw EJ, gagawin kitang pastor. Ha? Ako? Ay sige, iiwanan ko na to. Yun nangyari. Hindi siya makapaniwala. Kaya ang Panginoon lumalapit sa mabababa eh. Sapagkat makikita mo yung mga Pariseyo, pag sinabing, ikaw Pariseyo, ay dapat lang. Dapat nga ako. Ang mga makakasalanan, at alam nilang sila'y makakasalanan, ang tugon, Diyos ko po, ako napili niyo ako, Lord, na maging Christian. At yung pagpapasalamat na iyan, ay tuloy-tuloy habang siya'y lumalago bilang Kristiyano. Sabi ni Amy Carmichael, I hear him call, come follow. That was all. My gold grew dim, my heart went after him. I rose and followed, that was all. Would you not follow if you hear him call? Narinig ko siyang tumawag, halika sumunod ka sa akin. At ang mga bagay sa mundong ito, mga ginto ay naging malabo sa aking paningin at wala nang kwenta. Ang aking puso ay humabol sa kanya at ako'y tumayo at sumunod. Yan lang. Ikaw, hindi ka ba susunod kung hindi ka tatawagin ng Diyos? Hindi ka susunod kung hindi ka nangangailangan ng kapatawaran. Ngunit si Mateo, ang maniningil ng buwis, ay nangangailangan ng matinding pagpapatawad at nang siya'y tinawag ng Mesaya, siya ay tumayo agad-agad. Ito ay maikukumpara natin doon kay Zacchaeus. Natatandaan niyo si Zacchaeus? Isa ring maniningil ng buwis. Yung umakyat doon sa puno at nang tinawag, Zacchaeus! Ako? Tinatawag mo ko, Lord? Ikaw nga, halika, pupunta ako sa bahay mo at tuwang-tuwa si Zacchaeus. At sa kanyang pagsisisi, natatandaan niyo ba si Zacchaeus? Anong ginawa ni Zacchaeus? Yung kanyang kinurakot bilang maniningil ng buwis. Yung kanyang ninakaw sa kanyang mga kababayan, kanyang ibinalik. At sabi sa batas ng mga Hudyo, pag meron kang nakuhang pera sa panloloko o pang darambong na katulad ng mga tax collector, dapat mong bayaran 1/5. Ibig sabihin, 20%. Anong ginawa ni Zacchaeus? Natatandaan niyo ba? Katulad ni Mateo, siya ay nagsisi at ang ibinalik niya ay 400%. 4 times. Ito ay tanda ng matinding pagsisisi bilang tugon sa tawag ng Diyos sa isang makasalanan. May tanong ako sa iyo. Tingnan mo yung katabi mo, kalabitin mo, baka tulog na eh. May tanong sa iyo si Pastor EJ, kalabitin mo. Sige na, 50% na eh, sinecheck ko lang. Sleeping check. Every 50% sinecheck ko. Pinamamalita ako. At alam niyo ba itong preaching natin dito, binibidyotape yan. Yun nga po may nakapagsabi, binibidyotape. Alam mo, Pastor, sa videotape, kahawig ka ni John. Huwag niyo na sabihin ko sinong John. Baka si John Puruntong ba sabihin niyo.
Ano? Check-in mo. Baka sinagsasabi ko, alam nyo yung aking mga kongregasyon dyan sa Alabang, may talento yan. Di ba? Talentong Pinoy. Minsan nakikinig, nakatingin, yung pala tulog na. Pero bukas ang mata. At minsan naluluha pa. Yung pala hindi ho, biro lang. Alam ko gising pa kayo. Sak na sak ang mga disipulo ngayon. Si Lord, ang tinawag yung tax collector. Teka muna, Lord. Ba't mo tinawag yan? Hindi kasama sa atin yan. Kinamumuhian ng buong bansa yan. Gang rapist yan. Nasak ang lahat ng tao. Ikaw, hindi ka ba nasasak? Hanggang ngayon, is the same Jesus Christ. Anong entrada mo sa kaharian? Ba't ka naandito? Ba't ka naandito? Pumasok ka ba sa kaharian ng Diyos dahil kailangan mo ng tagapagligtas, dahil talagang dirin-diri ka na sa iyong kasalanan? Yan ang entrada sa kaharian. Huwag kang papasok sa kaharian na ako'y okay na at idadagdag ko sa Jesus sa aking buhay. Pag ganun ang entrada mo, delikado ka. Sapagkat pag may hiningi sa'yo ang Panginoon, baka hindi mo isuko. Sapagkat hindi pagsuko ang gusto mo, pagkabig. Ngunit ang mga taong alam nilang sila'y masasama, yan ang humingi ng pagsisisi. At pag may sinabi si Lord, ibibigay ko sa iyo ang kapatawaran, kaligtasan, at pangwalang hanggang buhay. Ngayon, isuko mo yung kasalanan mo. No problem, Lord. No problem. Bigay na bigay. 400%. At katulad ni Mateo, lahat. Napakarami pong katuruan dito ang ating mahahango kung paano mag-isip ang ating tagapagligtas. Sabi sa verse 10, habang nakaupo siya sa may hapagkainan, alam ba nangyari dito? Para ipakita at ideklara sa buong bayan ng Capernaum na siya ay ligtas na. Nagpa-party si Matthew. Makikita mo dito na mayaman siya sapagkat dinala niya ang mga tao sa bahay at siya ay nagdeklara na ako'y Kristiyano na. Itong verse 10 ay ang kanyang deklarasyon na siya ay naituwid na sa pananampalataya kay Jesus. Dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makakasalanan at umpong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. There at Matthew's house, the crowd that Jesus could not reach in the synagogues. Doon sa bahay ni Mateo na nagsisi, inimbita ang lahat ng mga kasalanan na hindi pwedeng pumasok sa sinagoga. Yung nakita niyo sinagoga kanina, bawal sapagkat ang isang maniningil ng buwis, ang isang makasalanan, ay hindi pwedeng papasukin sa mga sinagoga. They were unclean. At dahil hindi maabot ni Jesus ang mga makakasalanan, lumabas siya ng sinagoga at dun siya pumasok sa bahay ng isang makasalanan. Nakikilala mo na ba yung Panginoon mo? That's Jesus Christ. Ito ang sentro ng Ebanghelyo. Yung mga Pariseo na mga relihiyoso na nagsasabing kami mga relihiyoso, hindi katulad ng mga makakasalanan, hindi yun ang mga nasa sagot ng Panginoon. Sapagkat sa isip nila, sila'y matuwid at righteous. Nagdeklara si Mateo. May iba sa atin, ni ayaw magpabaptize. Bakit? Ligtas ka na ba? Oh, ba't ayaw mo magpabaptize? Malamig ang tubig. Ito si Mateo, dinideklara niya. Delikado siya ngayon. Sapagkat marami nang magagalit sa kanya. Yung mga galit kay Jesus, galit na rin sa kanya. This was his way of confessing Christ publicly. At nagkaroon na siya ng evangelistic heart. Alam mo, pag naging Christian ka, pag sinagip ka ni Jesus, ang una mo dapat reaksyon ay humanap din ng masasabihan ng kaligtasang iyong natanggap. Parang pulubi, nakahanap ng tinapay at sinasaba sa ibang pulubi, doon may tinapay. Like a beggar finding bread tells the other beggars where he found bread. Kaya si Mateo, inimbita niya ang mga taong ito. Yan ang reaksyon ni Mateo na isang lubhang makasalanan. Itinatwa ang nakaraan, iniwanan ang kayamanan, at ipinagsabi ang kaligtasan. Tayo, ganun din ba tayo? Sa sobrang appreciation niya. Siguro kasi alam na alam niya ang bigat ng kanyang kasalanan. At nang siya'y pinatawad,
sa sobrang pagpapasalamat, lahat ng mga bagay na iyan ang nakita sa kanya. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, ang pagtatwa. Sabi ko sa inyo, sa mga mirakulo ni Jesus, sa kanyang katuruan, lagi may dalawang reaksyon. Ang pagtanggap at ngayon ay ang pagtatwa. Ito ang tugon ng mga relihiyoso. Yung mga matataas na iniisip nila, siguro pag tinanong nila sila, saan ka pupunta pag namatay ka? Palagay ko sa langit naman. Bakit? Okay naman ako eh. Wala naman ako nagawang masama. Di katulad niya, no? Tax collector. Ganun siguro ang sagot niya. Hindi niya sasabihin perfecto siya. Pero hindi mo makikita ang lubhang pagsisisi. Kaya, nung lumapit si Jesus sa mga lubhang makasalanan, nasak sila at nagalit. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit sumasalo? Pwede na ba ako sa Sampaguita Pictures? Bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Dinadramatize ko kasi ang konteksto, galit sila eh. Bakit? Di ba bawal yan? Bawal pasimbahin niya na. Di ba rabay siya, pastor siya? Bakit niya nilalapitan yan? Parang may religious caste system. Muli sa India, merong tinatawag untouchable. Narinig niyo na ba yun? Merong mga lahi doon, hindi ka pwedeng makihalubilo sa kanila. Unclean sila. At pag nilabag mo yun, may nilalabag kang religious protocol. Dito sa kabanatang ito, mababasa nyo sa Matthew 11:19 at Luke 15, wag na tayong pumunta doon, pero isulat nyo lang yan. Dito nagsimula yung akusasyon ng mga Pariseo, mga relihiyosong tao, na naging justification o isang dahilan kung ba't nila pinako si Jesus. Sabi nila, siya ay isang gluttonous man o matakaw, kumain, isang lasinggero at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makakasalanan. He is a gluttonous man, a drunkard, and a friend of tax gatherers and sinners. Ngunit ang Panginoon, hindi naapektuhan dyan. Nakisama siya kala Mateo. Iba ang tugon ng mga Pariseo sa tugon ni Mateo at ng kapwa niya makakasalanan. Siguro, nagalit sila. Kasi by that time, sikat na si Jesus eh. Ang dami niyang pinagagaling eh. Dami niyang miracle na ginagawa. Sabi ng ibang mga scholar, nagalit sila hindi lamang dahil nakikihilabilo siya sa mga makakasalanan, ngunit hindi siya nakihilabilo sa kanila. Siguro, ba't di ako pinuntahan yan? Ako yung mayor dito ah. Ako yung punong pari dito ah. Ba't ang pinuntahan niya yung mga yan? Iniinsulto niya ba ako? So, yun yung nararamdaman ng mga matataas ang tingin sa sarili. At mapapansin nyo, sabi, tinanong nila ang kanyang mga alagad, hindi nila diniretso si Jesus. Si Jesus, takot sila kay Jesus eh. At idiniretso nila doon sa mga alagad. Takot silang kumprontahin si Jesus. Ngunit ito ay hindi isang tanong. Bakit? Gusto namin malaman, bakit ka nakikisama? Hindi. Ito ay isang deklarasyon ng galit. Bakit niya ginagawa yan? Kasi nagmumukha silang masama. At parang sila ay naibababa. Hindi sila nagtanong ng ganon upang malaman ang katotohanan kung hindi para i-entrap, hulihin si Jesus upang siya ay mabigyang sala. At makikita natin na malaunan talagang kinonvict nila si Jesus at kanilang ipinako. They charge him with guilt by association. Siguro, dahil sumasama siya doon siya nagtuturo, siguro ganun din siya. Yan ang tugon ng mga tao na hindi nauunawaan na pumunta si Jesus doon sa makakasalanan sapagkat pag isiner mo ang ebanghelyo at gospel sa mga makakasalanan, malamang sasabihin nila, ako nga! Bumaba ako upang pumunta sa makakasalanan. Ako yun! Alam mo, wala akong problema mag-share ng gospel sa mga lasenggo eh. Wala akong problema na mag-share ng gospel sa mga kawatan. Wala akong problema mag-share ng gospel sa mga makakasalanang tao. Pastor EJ, yun nga ang sagot sa akin. Hindi mo ako kilala. Hindi mo ako kilala. Hindi na ako kayang patawarin ni Lord. Ganong kababa. At pag sinabi mo, hindi mo naiintindihan
Ang mga katulad mo ang binabaan ni Jesus. Ang mahirap pong share ng gospel, minsan, wag niyong pagsasabihan, yung mayayaman. Hindi naman lahat. Di ba sabi sa Bible, it is harder for a rich man to enter. Hindi mayaman sa pera, mayaman sa sarili. Okay ako, anong sinasabi mo? Ang sharean mo yung sarili mo. Yan ang mga Pharisee. Mga Pharisee. Makikita natin na ang Panginoon ay iba mag-isip. So yan ang pagtatwa. So nakita natin ang dalawang reaksyon. Ang reaksyon ni Mateo at ang reaksyon ng mga Pariseo. At ang huli nating punto, makikita natin, number 4, ang hindi inaasahan. The unexpected teaching of Jesus Christ. At ito na yung sinasabi ko sa inyo na sentro ng katuruan ni Jesus na hindi inasahan ng buong Israel. At ngayon, maaring hindi pa rin nauunawaan ng mga tao. Narinig sila ni Jesus. Anong narinig ni Jesus? Yung tanong nila, yung akusasyon ng mga Pariseo, bakit yung inyong pinuno ay lumalapit sa mga makakasalanan at hindi sa aming mabubuti? Yun yung punto ng tanong eh. Ito ang sagot ni Jesus. At ito ang sentro ng Ebanghelyo. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Malapit na tayo matapos. Gusto kong suriin mo ang iyong puso. Anong entrada mo sa tinatawag mong relihiyon mong Kristyanismo? Na andito ka ba sapagkat nalaman mong ikay may sakit at kailangan mo ng tagapagligtas na doktor ng kaluluwa? O iba? Dapat ang entrada natin sa kaharian ng tagapagligtas ay ang pangangailangan ng kaligtasan. Na isang araw, noon o kung kailan, nasabi mong, nakikita ko ang aking kasalanan. At kailangan kong itong itigil at kailangan ko ng kapatawaran. Sapagkat kung yan ang entrada mo, makikita mo dito sa ating pinag-aaralan na tumpak ang iyong pasok sa buhay na walang hanggan. Isang makasalanan na humingi ng kaligtasan buhat sa tagapagligtas. God's receiving the sinner and refusing the righteous is central to the Christian faith. Ang pagtanggap ni Jesus sa mga makasalanan at ang hindi niya pagtanggap sa mga taong iniisip na sila'y walang kasalanan o sila'y ayos na ay sentro sa katuruan ng Kristyanismo. Ito ang hindi inaasahang katuruan ni Jesus na makikita mo na habang siya ay nagtuturo, lagi niyang dinidivide. Lagi niyang itinatatwa yung mga iniisip nila matutuwid. Alam niyo bilang Kristiyano, sabi ko yan ang dapat entrada at yan din ang dapat patuloy-tuloy na takbo ng ating isip. Lord, salamat na lang at pinatawad mo ako noon at patuloy mo akong pinapatawad. So kung magkasala ka man ngayon, matapos kang patawarin, tuloy-tuloy pa rin ang iyong pagsisisi. Sapagkat ang Panginoon ay bumaba upang sagipin ang mga nagsisisi. Doon pa lang sa unang chapter, nakita natin doon sa genealogy ni Jesus na ang mga pinipili niya ay hindi yung matataas na tao, mga perpektong tao, kundi yung masasabi mong itinatatwa ng lipunan. At madali nilang makita na kailangan nila ng kaligtasan. Sa chapter 1 pa lang, nakita mo na yung linya ng Messiah, si Rahab at saka si Ruth. Mga pagano ni hindi mga Hudyo, galing sa mga bayan na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Si Rahab, na pinili ng Diyos, isang makasalanan, isa siyang si Rahab. What was Rahab? Rahab was a prostitute. At siyang pinili na simula ng linya ng mga hari at mga Mesaya. That is your God. Yan ang Diyos natin. Si David, na hari na sinabing, ano ba yun? Balakang ko ba yun? Dito nang gagaling eh. Si David, na sinasabing may puso na malapit sa Diyos. Ano si David? Ano si David? Mamamatay tao at mapang-apid. Pero nagsisi. Nung nagsimulang
pangaral si John the Baptist, anong una niyang salita? Repent, magsisi. Nung nagsimulang mag-preach si Jesus sa Matthew 4, He preached repentance. Nung nagsermon siya nung Beatitudes, sa chapter 5, the Sermon on the Mount, sabi niya, mapapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sa katuwiran. Anong ibig sabihin nun? That's the preaching of Jesus Christ. Mapapalad, blessed are you when you hunger and thirst for righteousness. Ibig sabihin, Lord, sana sagipin mo ako. Alam ko, napakalaki nung hinihingi ko, pero ako? Sasagipin mo ako? That's the reaction of a true believer. Mapagpakumbaba. Kaya pinili ni Jesus na ehemplo at tagasulat ay yung pinakamasamang tao sa mata ng mga Hudyo, the tax collector. Because Jesus Christ wants us to have a tax collector's heart. Nakukuha niyo po ba? Kaya pag may nagkasala sa'yo, ang bilis mo magpatawad. Ako nga eh. Araw-araw pinapatawad pa din ni Jesus. Nakikinig po ba tayo? Napakasentro. Sa mensahe ng Panginoon na dapat mababa ang ating puso. Sapagkat ang mabababa ang puso, malapit sa Panginoon Diyos. Kahit yung modelong panalangin ng the Lord's Prayer sa Matthew 6, patawarin mo po kami sa aming pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin, is a sinner's prayer, even for a Christian. Tanong ko sa iyo, malapit na yung balakang ko. Yung puso natin, broken pa rin hanggang ngayon. O tumataas na tayo. Marami sa atin, ayaw natin lapitan yung mga kamag-anak natin. Makasalanan! Di katulad ko. Taga CCF. Magpa-fasting kami. 7 days. Dapat ang tingin mo doon sa mga kamag-anak mo at mga kapitbahay kasama sa trabaho. Alam mo, ganyan ako eh. Pero si Jesus Christ died for me. I better befriend so I can share. I did not come to call the righteous, but sinners. Ang iniisip ng mga Pariseyo, sila ay walang problema. They don't need a doctor. Wala silang kailangan tagapagligtas. Maswerte ang Diyos na sila'y naglilingkod sa Kanya. Alam mo, habang ikaw ay lumalago bilang Kristiyano, ang tingin mo sa sarili, bumababa. Napakabilis mo mag-sorry sa Panginoon. Isipin mo lamang, naku, ayun na naman yung dating EJ. Lord, sorry po. At dahil alam mong pinatawad ka, pag may nagkasala sa'yo, no problem. Ginagawa ko rin yan. At si Lord, pinalalago ako, binabawasan niya ang aking mga kahinaan. Pero tandaan po natin, nung nakisama si Jesus sa mga makakasalanan, hindi siya gumaya sa makakasalanan. Baka mamaya paglabas nyo dito, pupunta ako doon sa kanto, may nagiinuman. Mga sinners, tagayan nyo ako. Hindi yung ganun na. Sasama ka sa kanila, pero tulad ko, yung mga barkada ko noon, nung iniwanan ko sila 30 years ago, nagiinuman. Pagbalik ko, 30 years later, nagiinuman pa rin. Ako, umuwi ba kayo 30 years? Ngayon sabi ko, mga kapatid, nagbago na. Minsan, pinagtatawanan ako, oy, Father ha, Father EJ ha. Pinagtatawanan nila, pero sabi ko, kung handa na kayo, handa ko i-share sa inyo yung ginawa sa akin. Ang kasalanan ay sakit ng kaluluwa. The wages of sin is death. Ang kabayaran ng isang kasalanan ay kamatayan. At kung hindi mo ipapanalangin na ipakita sa iyo na Jesus, na ang kasalanang tinataglay mo ay papatay sa iyo, sa iyong kaluluwa, hindi sa katawan. Lahat tayo mamamatay, yung katawan. Pero pag sinabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay, it's talking about second death in hell. So kung ikaw ay naandito ngayon, muli 2 tao ang kausap ko dito sa ating pag-wrap up. Yung isa ay siguro iniisip mo na hindi ko kaya maging mabuting Kristiyano. Hindi katulad ng mga taga-CCF. Tulad nung sinabi ko, yung paa mo nasa kalahati na ng pintuan ng kalangitan. Yan ang kanyang requirement na ituring mo ang sarili mo na hindi karapat-dapat. Dapat kang maging hindi karapat-dapat para ikaw ay maging karapat-dapat. Pag sinabi mong ikay karapat-dapat,
malamang hindi ka mararapat. Pero kung sinasabi mo, hindi ko kaya, you are halfway in. Sapat ngayon, sinabi mo, saklolo. Kailangan ko masagip kasi hindi ko kaya. You need to be saved. You need to know that you need saving before you can accept the Savior. Ang kasalanan ay parang bulati na pumapasok sa katawan at unti-unti tayong sinisira. Mabuti na lang ang Panginoong Hesus ay ang tinatawag na the Great Physician. Yung kanyang mga pagpapagaling ng tao ay simbolo na kung paano niya pinagaling ang katawang panlupa, pwede niya rin pagalingin ang iyong kaluluwa, katulad nung kanyang ginawa sa paralitiko. Siya ay maawaing doktor. Kailan lamang ikaw ay umiyak. Meron sa atin, gusto mo nang isuko yung buhay. Ngunit, sabi mo, pero hindi ko kayang talikuran yung aking kasalanan. Huwag mo muna isipin yun. Basta ideklara mo, iyon ay mali, tanggapin mo siya at bigyan mo siya hingan mo siya ng lakas upang talikuran ang dapat mong talikuran. Ngunit, baka meron din mga tao dito na katulad ng mga Pariseyo na dahil sa religion, dahil nagsisimba sa church, dahil sa hindi sila mamamatay tao, hindi sila mga tax collector, hindi magnanakaw, yung kasalanan po, yung malaking kasalanan at maliit na kasalanan, gagagalitin, mapanglait, hindi maawain, mas mahal ang mundo kaysa sa Diyos. Yung pong kasalanan na yun, katumbas din. At ito ay may kabayaran ding kamatayan. Ngunit, baka meron sa atin dito na dahil hindi mamamatay tao, hindi tax collector, maihambing dun sa mga Pariseyo. They are the church leaders, they are the pastors, they are the priests. But Jesus said, sa labas, puting-puti kayo, sa loob, bulok, sapagkat hindi kayo nangangailangan ng pagsisisi. Sabi doon sa simbahan sa Laodicea, tatandaan niyo ba yun? Yung church sa Pahayag, Revelation, Laodicea, that is a church na isinumpa ng Panginoon kasi lukewarm sila. Sinasabi nilang sila yung mga Kristiyano, ngunit ang kanilang puso ay hindi mapagpakumbaba. Sabi sa kanila, sinasabi mo ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa, ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Ang ginawa ng Panginoon, bumaba dito at ang kanyang matinding ginawa ay sagipin ang mga makakasalanan, hindi puntahan ang mga matataasang kalooban. At ang ating huling bersikulo, sabi ni Jesus sa mga Pariseyo, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. And he quoted Hosea 6:6 in the Old Testament. I desire mercy and not sacrifice, for I did not come to call the righteous but sinners to repentance. That was a prophecy on Hosea 6:6. Sinabi niya dun sa mga Pariseyo na nagmamatas. Hindi niyo ba alam yung propesya na ang Mesaya ay bababa hindi upang iligtas ang mga matutuwid sa isip, kung hindi yung mga makakasalanan na ibig magsisi. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. May tanong ako sa iyo. Sa isip mo, ikaw ba ay matuwid? O ikaw ba ay makasalanan? Hindi sa salita lang yan. Yan ay makikita mo sa takbo ng isip mo at takbo ng buhay mo. Yung repentant heart is a way of life. Hindi yan, tinatanggap ko si Jesus na ako'y makasalanan at tanggapin kita sa aking buhay. Tapos, makikita mo ang patunay niya na habang ikay lumalaon sa buhay Kristiyano, yung puso mo, paliit ng paliit, Lord. Ang bilis mo mag-sorry kay Lord. Ang bilis mo mag-sorry sa kapwa mo. Hindi ka nagmama. Ba't niya nagawa? Hindi pwede yan. Ba't mo ginawa yan? Ano, ganun-ganun na lang? Oo. Kay Lord, ganun-ganun na lang. Ilang beses mo nang inulit yung paborito mong kasalanan. Huwag ka sasagot. Baka mag-amen yung katabi mo. Amen. Kasi nakakakita yun yung malapit sa atin. So, ang tanong ko sa iyo, tayo ba ay religious o truly repentant? Sa pagwawakas po, babasahin ko sa inyo ang isang, madalas ko na rin masabi sa inyo, isang talinhaga o isang parable na nagpapakita ng dalawang puso. Ang puso ng maniningil ng buwis na hinahanap sa atin ng Panginoon ngayon at ang puso ng mataas na relihiyosong tao na sana ay wala sa atin. At pagkabasa ko nito,
tayo ay mananalangin. Ito po ang talinhaga na sinabi ng Panginoong Hesus upang ipakita ang mga taong nararapat na lumapit sa Kanya. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. These are talking about religious people. Hindi mga pagano. Christian ang tawag sa sarili. Ngunit walang papapakumbaba. May dalawang lalaking pumasok sa templo. Two people went into the church. Pumasok sa simbahan. Upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Kita nyo? Laging maniningil ng buwis at Pariseo ang sample. Isang mataas at isang pinakamataas. The Pharisees are the highest in society. Yung maniningil ng buwis, pinakakutya. Bawal pumasok sa simbahan. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat ako'y hindi katulad ng iba na mga magnanakaw. Siguro pinariringgan niya yung magnanakaw. Mandaraya. Mangangalunya. O kaya ito, diniretso niya na. Katulad ng maniningil ng buwis na ito. That's the heart. That's the first heart. 2 beses ako nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. I'm a religious guy. Yun yung tinatatwang puso. Samantala, the tax collector, ang maniningil ng buwis na may, nakatayo sa malayo, di man lamang makatingin sa langit. Bakit nakatayo sa malayo? Siguro nagtatago. Doon siya sa sulok. Hindi man lang makatingin. Do you see the heart? Nakikita mo yung puso na tinutukoy ng Panginoon? Alam nyo, you pray for that heart. I pray for that heart. Repentant spirit, Lord. Bukas, Monday, sana makita ko. Hindi man ako papatay ng tao, pero meron ako itutulong, gusto kong patayin. Sana ako'y magsisi. Di man lamang makatingin sa langit, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Ano yung dibdib? Sabihin, hirap na sa sarili niya. Lord, patawarin mo ako. At sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Ito yung sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Why? Because he has a repentant heart. Ngunit ang una, hindi. The religious person. Nag-aayuno, nagtatides, pinuno sa simbahan, was not forgiven. And this is the center of the gospel that we just studied. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. So tayo mga Kristiyano dapat tinanggap si Jesus. Naglulumuhod, Lord, patawarin mo ako. At habang nabubuhay ng mga Kristiyano, tuloy-tuloy ang paghingi ng tawad. Hindi para masagip, kundi dahil sinagip. Yan ang puso ng Kristiyano at yan ang dahilan kung bakit bumaba at namatay ang Panginoong Hesus para sa atin. Tayo po'y manalangin lahat. Panginoon, salamat po sa katuruan ninyo mula sa Mateo. 1 taon na po namin pinag-aaralan at talagang hiwa-hiwa na po kami. At salamat. Sapagkat kailangan po namin talaga na madinig ang mga bagay na magtutuwid at magbabanal sa amin. Salamat na lamang po, Panginoon, at bumaba ka maliwanag para sa aming mga makakasalanan. At hindi mo kailangan kami maging matuwid ng ganap bago mo kami tanggapin. Kami po ay makasalanan pa lamang, tinatanggap mo na kami, at pagkatapos doon mo po kami babanalin. Salamat, Panginoon. At kung meron po akong mga kasama dito na natunghayan ang katuruan na dapat po silang magsisi, dagukan ng dibdib, humingi ng tawad sa inyo. Alam ko, Panginoon, na hindi mo po sila tatanggihan kung ang kanilang puso ay tunay. Kung meron naman dito, Panginoon, na hanggang ngayon, tinitigasan ng dibdib at ayaw tumawag sa iyo, pinapanalangin ko po, Panginoon, na palambutin mo ang kanilang puso. Huwag mo na sana silang daanin sa mga disiplina. Sana sila na mismo, katulad ni Mateo, ay sumuko at umamin.
At kung meron namang iba sa amin, Panginoon, na nasa gitnoon, ngunit unti-unting tumitigas ang puso, sana maalala namin sa mga katuroang ito kung saan mo kami pinulot. At pag kami nakakita sa mga nakapaligid sa amin, mga kasama sa bahay, mga kamag-anak, kapitbahay, katrabaho, na may pagkukulang, sana kami maawa sapagkat isang beses kayo ay sa amin naawa. Sana, Panginoon, kayo na ang bahala sa mga sinabi sa pulpitong ito, banal na Espiritu nawa ang magpaalala at magpalakas sa amin upang ang aming buhay ay maging kaaya-aya at maging papuri sa iyong pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Mesayang si Jesus. Lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.